Hindi nakaapekto ang tigil pasada na ikinasa ng isang transport group ngayong araw at para matiyak na walang pasahero na magiging stranded, kanya-kanya naman ang mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng libreng sakay. Ang sentro ng balita mula kay Joshua Garcia. Angelique, walang epekto o impact ang isinagawang transport strike ng isang grupo ng mga tsuper at operator ng pampasaherong jeep ngayong araw. Ito ang sabi ng Metropolitan Manila Development Authority. Angelique, ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes sa kanilang pinakahuling monitoring, wala silang naitala na stranded na mga pasahero maliban sa ilang build-up ng mga mananakay na normal lamang anila tuwing Lunes ng umaga. In general po, tahimik naman po yung sitwasyon sa ating mga lansangan at very minimal or none at all yung disruption sa pampublikong transportasyon. Kanya-kanyang diskarte naman, Angelique, ang mga pasahero kasabay ng transport strike ngayong araw. May mga maagang gumising para makaalis ng bahay habang ang iba ay gumamit na lang ng ibang mode of transportation. Maaga ako gumising as early as much possible. As a commuter, maaga na lang ang diskarte para sa mga gaya ko. Maaga pa akong sumakay, umalis ng bahay. Tapos ngayon po, kasi madami pong mga pasahero, tapos onti lang yung jeep, nag-book na lang po ako ng joyride. Gayunpaman, Angelique, nanatili pa rin normal ang sitwasyon sa mga sakay ng jeep dahil karamihan sa mga namamasada ay mas pinili na bumiyahe kaysa makiisa sa nasabing kilos protesta. Ay, hindi na siguro. Bakit to? Mahirap na, sumali dyan. Wala rin naman mangyayari. Walang kakainin yung pamilya pag hindi bumiyahe. Kaugnay naman ito ay tiniyak ng mga lokal na pamahalaan ng mga lungsod sa Metro Manila na handa ang kanilang mga emergency vehicle para mag-alok ng libreng sakay sa mga pasahero. Kabilang nga rito ang Quezon City, lungsod ng Maynila, Taguig, Parañaque, Malabon at Pasig na nag-deploy ng mga city bus, electric at rescue vehicles para masiguradong may masasakyan ng mga pasahero sa mga maapektuhang ruta na nasabing tigil pasada. Gayun din ang kanilang mga traffic enforcer na magiging katuwang ng MMDA para gabayan naman ng mga motorista. Naglatag po tayo ng mahigit na 100 buses na libreng sakay dito sa Quezon City. Kung saan may convergence ng strikers, doon po tayo naglatag ng mas maraming numero o bilang ng mga enforcers para maibisan naman yung traffic congestion sa area na yun. Ayon pa kay Artes, nakapreposisyon ang kanilang mga sasakyan at ide-deploy lamang ito para sa libreng sakay kung kinakailangan dahil anila ang maapektuhan naman ito ay yung mga hindi sumama sa tigil pasada gaya ng Magnificent Seven na transport groups na kinabibilangan ng LTAP, Pasang Mazda at iba pa. Yung pagde-deploy naman po natin ay hindi indiscriminate. Pinipili po natin yung pagpapadala ng augmentation dahil ayaw po naman po natin makaagaw yan ng mga hindi sumama sa strike na pinili na pumasada. Yun pong ating augmentation ay nakahanda. Kung sabihin nila isang buwan po, we'll be ready. Samantala, Angelique, naka-standby din ang mga sasakyan ng Philippine National Police sakaling kailanganin pa ng augmentation sa transportasyon ng mga maapektuhang pasahero. Angelique? Okay, so Joshua, masasabing ng MMDA na bigo ang manibela sa ginawa nilang kilos protesta. Angelique, categorically speaking, ay ayon sa MMDA ay nabigo ang manibela sa ginawa nilang protesta dahil hindi naman naapektuhan o hindi naparalisa yung biyahe ng mga mananakay at ng mga pasahero. Pero kung saka pagpapapansin lamang daw nila, ay doon ito nagtagumpay. Pero sa ngayon, ayon sa MMDA, sa kanilang pinakahuling monitoring ay nanatiling maayos ang sitwasyon sa mga major thoroughfares sa Metro Manila. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.